Very light meal lang yung in-order ko. Omeletos, avocado, spinach. And ang ganda dito sa waterfront station. Tingnan nyo, para siyang kisame ng mga magagandang hotel. Upo tayo dito and view natin yung buong Vancouver downtown. Tadaan! No! Hindi. Parang wala namang ibon na nakadapo dito kanina. Saan galing to? Okay, may mga floating houses dito. Katulad sa Victoria. Ang colorful nila. Sobrang ang pink nila. Ayan. Ito yung pinakamalaking pear na nakita ko ever. Super cloudy today and 13 degrees Celsius yung temperature. Magbabrunch lang kami sa isa sa mga sikat na restaurant dito, Flamingo Cafe. Actually, pasado alas 2 na. So hoping kami na walang waiting time or walang pila. And mukhang walang pila. Let's go! Ito na siya. Isang kanto lang from kung saan kami nakatira. And nice, all-day breakfast. Parang gusto kong mag-burger and fries today. Ano Sunday? I know. Saturday pala, 7 p.m. Saturday ngayon. So, let's go. Ooh. Large cappuccino. Large cappuccino for me. Large blue coffee. Okay, nakahanap kami ng sulok na table. And, nice. Ganito yung vibe dito ngayon sa loob. Medyo matao pa rin kahit tapos na yung lunch. And ito yung view natin sa labas. Granville. And itong Granville Street yung isa sa mga pinaka-interesting na street dito sa Vancouver. Oh, I don't know. This is serve yata nyo. Thank you so much. Okay. Oh wait. Nakalimutan ko magsabi ng cream and sugar. Cappuccino. Cappuccino nga pala. Akala ko Americano yung in-order ko. Wait, bakit ako nag-cappuccino? Gusto mo ba? Palit tayo. Gusto mo ng cappuccino? Yeah, I can drink na cappuccino. Okay. Pero wala tong room for Americano to. Okay. coffee. Brewed? Okay lang. Pwede mo lagyan ng... Meron silang section doon for... Cream and sugar? Yeah. Okay. Oh, I forgot to ask for cream and sugar. Obviously. Sugars? Okay. You want me to throw it up? Yeah, that's fine. No, it's fine. I need just very little. Sorry about that. No, no, it's okay. Oh yeah, thank you, thank you. I got cream and sugar. Okay, nagpalit kami ng coffee ni Ran kasi hindi ko sure kung bakit lutang ako at umorder ako ng cappuccino. Although second choice ko naman lagi yung cappuccino after Americano or Canadiano. Nice. Nice. Oh, no problem. Yep, omelette. Thank you. Oh wait, no. Iyo to. Iyo tong may pepperoni. So ito may avocado. Yeah. Oh. Okay, nice. Ang ganda ng... Very light meal lang yung in-order ko. Omelette, toast, avocado, spinach, feta cheese, tomatoes, and spread para dun sa toast. Pero yung in-order ni Ran, ang sarap din. Tingnan nyo, croissant, and merong pepperoni and mushrooms. Oh. Gilid lang natin to. I think butter ba to? Salted butter, strawberry jam, and I think salted butter din tong isa. Let's go! Gusto ko tikman yung omelette nila. Parang hindi siya ganun ka-special na omelette, pero basic, as expected, as I wanted, for now. Oh my God, tingnan nyo to. Sarap. Yes, let's go. Ang kita mo, ang simple lang nitong omelette na to, na parang yung omelette na piniprito sa bahay, 'di ba? Pero ang homey ng dating niya kasi pag kami nag-o-omelette sa bahay, usually huli yung itlog na niluluto namin, magpiprito muna kami ng daing ng tuyo or magsasangag muna kami tapos saka kami mag-o-omelette. And ganun yung lasa niya. So parang ang nostalgic.
Usually kasi mga omelette dito parang ang daming laman sa loob. May cheese, may tomatoes, may bell pepper. Alam mo yun, yung sa katulad nung, ano ba yung tinuloy natin? Best Western. Gustong-gusto ko yung omelette doon kasi ang extra. Yung omelette ni Carol. Pero ito ang homie niya, ang simple niya lang. Akala ko dalawa yung toast. Ang dami nilang binigay na spread. Pero okay lang. And I think pangalawa tong strawberry na jam sa mga paborito kong spread. Pero pangalawa siya sa blueberry. Gusto ko tong i-mix with butter. Ang toasted nung, ang toasted nitong toast nila. Sobrang toasted nung toast. So ang dami kasing tao dito sa bar and karamihan sa kanila hindi kumakain. So inisip namin, baka may board game pero ayun nga, may test paper sila. So yung kada table may test paper tapos lahat sila sinasagutan yun as a group. So yeah, mukhang Japanese na. Okay, ito na yung toast. Let's go. Sarap. The best talaga yung jam and butter. Hindi pa natin nilinis yung table. Clean as you go ba? I'm not sure kung clean as you go. Linisin na lang natin yung table. May pupuntahan kami ngayong ice cream shop sa North Van. Well, weekend naman, so marami kaming time. Okay, parang nararamdaman ko na umaambon na ng konti. Pero yun din naman kasi yung naka-forecast for Okay, malayo pa lang naririnig ko na siya. Ang ganda ng boses niya. Mukha siyang Pinoy. And yung style ng pagkanta niya parang Pinoy. Oh my God. Galing niya. Merong naka-dock na cruise ship doon. Oh my God, napakalaki ng mga cruise ships. Para silang isang buong, parang isang silang buong building or condo. Ganun sila kalalaki. Saan tayo dadaan? Dito na? I think last month pa yung last time na nakapunta ako ng North Van. And ang ganda dito sa waterfront station. Tignan nyo, para siyang kisame ng mga magagandang hotel. Okay. Wait. Hindi ko pala na-front yung compass card ko. So, okay, let's go. Let's try it again. Magkano pa? Okay, hindi niya din-display kung magkano pa yung natitira dun sa compass card ko. So I think mamaya pag-exit. New Amsterdam yung pangalan nitong cruise ship. I think galing pa tong Europe. Grabe, parang isang buong tower ng condominium yung size niya. 6 minutes bago dumating yung sea bus. And ang daming tao. Lahat to papuntang North Van. Okay, oh my God, feeling ko mag-struggle na naman kami pabalik mamaya. Kasi magbabalikan din tong mga to dito sa In all fairness, never ko pa na-experience na tumayo dito sa sea bus. Kahit na ganito karami yung tao, parang nakakaupo pa rin naman lahat. Or baka ito yung first time today. Dito tayo sa side na to. Wabit. Oh. Okay. Okay, dito tayo sa gilid. What the heck? Tingnan nyo itong cruise ship. Ngayon na buo yung view. Ang laki niya. Para talaga siyang isang tower ng condo. Oh my God. Zoom it. Walang zoom to. Mahina sa pang malayuan tong 360. Seaplane. May reach. Okay. Ngayon, kailangan ko talaga ma-check kung magkano pa yung laman ng card ko. Feeling ko kasabay ko rin tong mga tao na to. Mamaya pagpabalik ng downtown. Oh my God. Hey, let's see. $18.40. Oh my God. And 1 month na tong card ko. Well, I think mahigit isang buwan na nga to nung naloadan siya ng cash. Pero bihira na rin kasi talaga ako lumabas. So, bihira na ako sumakay ng train. Kaya hindi na siya nababawasan. And ganun ka-convenient pag sa downtown nakatira. Let's go! I don't know kung ano yung gusto ko dito. Parang masarap yung lemon, raspberry tart. No? Okay. Okay, dito tayo sa Crave Culture. Actually, mukhang masarap din tong mga to. Bread? I want to take my bread dito. Let's go. Parang wala umalala na may bakery dito.
Ah, yun na, yun na, yun na. Yun. Okay, let's go. Ano ba? Loaf? Dinner. $3.90. White dinner rolls. Yeah, looks good. Ah, super airy. Or the high five. Ha? Ito na lang. High fiber buns. Yeah, parang mas gusto ko to. Yeah, let's go. And syempre, hindi natin palalagpasin yung mga samples. I think ito yung gusto ko. Salam. Sobrang masesame itong sample na nakuha ko. Grabe, ang daming sesame. As in, naglalagit-dikan sila kapag ninunguya. You wanna try? Merong ice cream shop dito na dadayuhin namin. And ipapalaman namin yung ice cream dun sa rolls na binili namin. Nandito kami for the earnest ice cream. Ah, ito na pala siya. And walang pila. Oh my God, nakakatuwa naman pumasok sa ice cream shop na walang pila. I think peaches and cream yung gusto ko. Actually, hindi ko sure kung strawberry rhubarb or peaches and cream. Siguro peaches and cream na lang. Peaches and cream. Punta tayo ng seawall. Ang feeling ko hindi naman siya mabilis matunaw dahil medyo malamig naman. Merong bench dito na punestuhan namin last time. Actually, last year pa yon. And kita dito yung buong Vancouver, downtown. And hindi pa rin tunaw yung ice cream. Buo pa rin siya, wala pa rin siyang bawal. So let's go. Ah, ang ganda ng view, diba? Ah, super nice. Ang ganda dito sa park. Upo tayo dito and view natin yung buong Vancouver downtown. Ako ng konti, pero konting-konti lang naman. Tikman na natin tong masarap magpalaman ng tinapay sa ice cream. Sarap. Let's go. Ang ingay ng mga crows. Taran! Ang chewy nga nung loaf, ng tinapay. Ang ganda ng views. Sobra. Sarap. Okay, hindi ko sure kung ano tong binabantayan dito ng crow. Sorry, wait lang, Kitty. Ako lang. What the heck? What the heck? Guava candy. Gusto niya yun? Okay, no. Hindi. Parang wala namang ibon na nakadapo dito kanina. Saan galing to? Oh my God. Wala pa naman akong dalang tissue, Kadiri. Oh my God. Fresh na fresh pa siya. Ah! Ito na lang kutsara ng Kadiri. Oh my God. Oh wait, may CR dito, di ba? Alam ko may CR dyan. Okay, kuha lang ang tissue dun. Mabuti fresh na fresh pa siya. Madali pa siyang alisin sa... Okay, perfect. Okay, hindi naman siya mabaho. Die on this hill. Okay. Okay, never pa kami nakapaglakad dito. Banda. Hindi ba dead end? Oh, ang ganda ng mga tulip. Oh my. Tingnan niyo itong mga tulip dito. Mga pink na tulip. Yes, let's go. Ang ganda. Diba? Okay, so memorial pala to ng mga Canadian Navy. They will never know the beauty of this place. See the seasons change. Enjoy nature. Okay, tingnan nyo. I think puno to ng saging. Yung mga dahon niya. Pero napaka-malnourished nilang lahat. And ang weird na makakita ng dahon ng saging dito. Feeling ko nagsasuffer sila sa weather dito. Okay, may mga floating houses dito. Katulad sa Victor. Ang colorful nila. At ang baba pa nitong cherry blossoms na to. Oh my God. No, it's so pretty. Feeling ko, lumulubog tong beach na to kapag high tide. Siguro hanggang dito sa mga bato-bato yung tubig. Okay, Mosquito Creek daw yung tawag dito. Wait, public property pa ba to? Ha? Spirit Trail. Okay, let's go. Pasukin natin yung Spirit Trail. Merong yate itong isa sa mga boathouses dito. Well, expected naman yun. So far, wala pang kumakagat sa akin na mosquito dito. Mosquito Creek, which is good. Oh my God, hindi ko na alam kung saan kami papunta. Okay, mga underpass to. May mga artwork sa wall. Mosquito Creek Marina. Okay, nasa na tayo?
Nasa na tayo? Ito na yung feeling ko nag-a-adjust yung height nitong mga floating houses na depende sa tide kasi medyo malala yung tides dito sa Vancouver. Okay, ang premium ng view ng mga balcony dito. Yung Burrard Inlet. Oh, okay, hanggang dito na lang daw yung access ng mga hindi taga rito sa condo. Pero ito yung view nila. Puro mga yate. And then, yung downtown Vancouver nandun. Okay, tuloy pa rin natin. Pasok pa rin tayo. Hanggat walang sumisitas at walang bawal-bawal. Tingnan niyo yung mga units dito. So, I think itong yung mga loob na yan, property nila. So, dito mag-umpisa yung yung pinaka-gate. And ito, meron ng furnishing sa labas. Brand new pa to. As in, wala pa masyadong nakatira. I think hindi pa rin siya open. Pero, oh my God, napakalaki ng... Sobrang lalaki ng balcony nila dito. Halos parang 2 bedrooms yung laki ng balcony. Oh my God. Ang ganda. Pero North Vancouver kasi to. Pag halimbawa yung office or yung work mo nasa downtown, kailangan mo lagi sumakay ng C-bus. Or ng bus, pwede rin bus, pero malayo yung iikutin. Okay, narating natin yung kabilang dulo. Yung exit nila nang wala namang sumisit. Let's go! Okay, may daan pa dito. May trail nga doon, pero oh my God, tingnan nyo. Nagko-construct sila ng bangka. Ng barko. Seaspan. Gusto mo dito dumaan? I don't know if natural ba to na waterway or hinukay lang nila para madaanan din ng tubig. Feeling ko mura yung mga properties dito. Kasi ang ingay sobra itong paggawaan ng barko. Although maganda yung view. Oh my God. Okay. Tawid tayo dito. I think okay, release ng tren yung nasa baba. And then yung creek pa din. Okay, maganda yung artwork nila sa yung mga pabilog-bilog na gano'n. Swirl. I think yun yung logo ng Squamish Nation. Ito na yung pinaka-pink na cherry blossom tree na nakita ko. Karamihan ng mga cherry blossom tree hindi ganyan. Hindi ganyan ka-pink. Madalas parang puti sila. Pero ito, oh my God, sobrang ang pink nila. Ayan. Nagmumukha na tong terrace. Yung tiniran ko na lugar dun sa north nitong British Columbia. Ganito lagi yung itsura ng mga daanan dun. Puro puno and medyo masukal. Okay, ang layo na ng nalakad namin. Pero mall to. Itong dulo na to mall yan. And siguro magbabas na lang kami pabalik. Ano meron? May salmon. Tingnan natin kung may salmon dito sa creek. Wala. Let's go. Hindi namin sure kung open ba tong Cavillano Mall. Mukha siyang haunted na mall. Ang daming mga malls dito na mukhang haunted. Okay, nag-open yung pinto. And imagine mo to. Pag mga ganitong araw sa downtown, maraming tao. Like katulad kanina. Pero dito walang tao. Hello! Hindi ba nagpupunta yung mga tao dito sa North Vancouver sa mall? Look, the shoe company. Wala maski isang customer. What the heck? Bakante yung buong buo. Pero in fairness, hindi nakakatakot yung vibe niya. Hindi katulad nung Odeon Mall na, oh my God, parang feeling mo may mga umaakbay sa'yo na hindi mo nakikita. What? Okay. Tingnan nyo tong totem pole. Taas niya, mukha siyang 4 na floors. Okay, medyo may mga tao dito sa food court nila. Dito sa daan, papunta sa food court. At least may mga padalawa-dalawa or tatlo-tatlong tao. Okay, I think pasara na rin talaga yung mall kasi alas 7 na. Yun yung hindi ko naisip, alas 7 na. Maliwanag pa rin kasi sa labas kaya parang feeling ko maagang hapon pa. Okay, labas na ulit tayo. Medyo okay yung temperature today, 11 degrees Celsius. So hindi siya malamig na nakakatamad lumabas. I think ito yung symbol ng nation dito. Kasi kahit yung mga cross, yung mga tawiran dito, pedestrian, imbes na paderet-diretso yung guhit ng pedestrian nila, mga ganito rin, yung mga circular, pa-swirl-swirl. Oh, hey. We're here and ang daming RCMP. Ano kayo meron dito? 10 minutes bago dumating yung susunod na bus. Let's go. Okay. In fairness, hindi masyadong crowded. Hindi kasing crowded ng ina-expect. Feeling ko medyo maalon. Kasi parang grabe yung taas-baba nung barko. Huwag na tayo umupos dun sa... I think okay na ako dito, Bobby. Okay.
How would you say here? It's like boy code, but girl code. Oh shit. Oh my god, lagi na lang ako may issue sa card ko. Okay. I think may laman pa siya kanina. Tingnan natin. Okay, may $15.70 pa. Nakalimutan ko kung ilan yung laman kanina. Pero hindi siya tinanggap ng katabing till, so I don't know. Tingnan nyo yung, ang ganda ng display na dragon dito sa ceiling nitong building na to. Oh my god. Hindi ko sure kung kita sa camera, pero oh my god, ang ganda niya. Ang ganda rin ng building na to na napapagitnaan siya ng modernity nitong Vancouver and nag-exist pa rin siya. Daan muna tayo dito sa H-Mart bago tayo umuwi. Baka meron dito lang, baka meron silang naka-sale na Korean desserts. Mas sarap yung desserts nila dito. Ang mura ng strawberry, $2.98. Gusto mo ng strawberry? $2.98 lang per pack. Ang mura din ng mga ubas, $3.99 per pound lang from 5. Okay, ito na yung pinaka mukhang galing ng Pilipinas na mangga na nakita ko. Pero tingnan nyo, $4.99. Around mga 200 pesos yung tatlong peraso. Okay, ito yung mga dessert area nila na naka-sale. 2 for $8.99. I don't know, parang gusto ko to. Mukha siya masarap. Binili namin tong Korean pear. And itong, kung ano man tong chips na to. Patikim mo. Honey butter. Honey butter. Sarap. Okay, home sweet home. Gusto ko na i-try to. Tikman natin to. And ito yung pinakamalaking pear na nakita ko ever. What the heck? Let's go! Ayaw mabuksan. Okay na ba to? Okay. Oh my God. Oh, ang laki niya. Oh my God. Hugasan natin. And gusto ko lang actually siyang tikman. Busog pa ako. And matigas siya. I mean, in comparison sa mga usual pair na natikman ko na. Okay lang siya. Masarap. Para lang siyang yung usual na pair. Medyo may ulap pero ang perfect nung pagkaka-anggulo nung araw dun sa tuktok nung building. And mabilis na lang yung bababa kasi 7:30 na and by 8 p.m. sakto yung sunset today. Pizza ang dinner natin tonight. Dahil tinatamad ako magluto. So, Coke sa FIFA. And ano flavor to? Let's go. Oh, cheese, pineapple, Hawaiian. Okay, let's go Hawaiian. Pepperoni to? May pineapple eh. So may cheese, may pineapple. Pero walang pepperoni. Mukha bang may pepperoni? So maling pizza to. Makagatunan ko na.